Magandang gabi po sa inyong lahat, mga minamahal po naming mga kaibigan at mga manunood dito po sa Facebook Live at sa lahat po ng aming mga kapatid na kasama po natin dito po sa meeting room. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sa muli ho ay kami po'y nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating programa, lalo na dito sa Facebook. At kami po'y umaasa na habang kayo po'y magpapatuloy sa inyong panunood ay maging malapit tayong lahat sa paanan ng ating Panginoon Diyos. At dahil po dito mga kapatid namin, mga kaibigan, bago ho tayo magpasimula ay gusto ko pong banggitin ang ating pong mga viewers noong nakaraan po nating mga gabi na sila po ay mga regular po natin na umaantabay sa programa. Binabati po natin ng isang magandang gabi si Sweet Ling PC Joy Pagal Ortiz ng Rizal. Ang ating mga kapatid na si Ma'am Lani Franche, Annalyn Iskami, at yung ating kapatid na si Ting Arena ng North Shore Sugon. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga minamahal po namin mga kapatid. Ngayon po, binabati po natin ang ating mga kaibigan tulad po nila Lots Danyo Capillas. Magandang gabi po sa inyo. Si Joey Jolian, si Sister Alma Bureta de la Rosa ng Bula, Camarines Sur. Si Niel Reyes Viraces, isa po siyang manunood ng ating programa. Share Hope Online Evangelism. Si Ami Bueson Guaneso. Sana po mga kaibigan po namin sa inyong patuloy na pagtangkilik sa programang ito ay maging friend ho tayo. No? Manatili ho kayo na maging mga kaibigan ko dito po sa social media. At syempre, si Iski Sarkar, na isa po nating kaibigan sa Facebook, nanonood. Si Daima Merciales, no? Isa po nating kapatid sa Butag, Bulan, Sursugon. Si Jeshuel Laksa, si Sam Marabi Monterde, J. Eliazar Kenneth Borse, at si Maxine Morilia Gudelo. Nanonood po sila. Salamat po ng marami sa inyong panunood. Siyempre po, ito pong aming pong ninong, no? Sa kasal, si Dr. Jerry, si Sir Jerry Arizala, isa po siyang district supervisor ng Mubo, taga Mubo, Masbate. So magandang gabi po sa iyo, Sir Ninong, no? Happy viewing po. Sana ay makaulit ka po sa panunood ngayong gabi. At si Sister Lori Ann Milio Ponejos. Opo. So salamat po ng marami sa inyo pong patuloy na pagtangkilik sa ating programa. Habang ating pong hinihintay ang ating pong mga participants na makapasok dito sa meeting room, ay gusto ko po muna na ibahagi po sa inyong mga kapatid ang flow ng ating pong pag-aaral ngayong gabi. Ang lahat pong ito ay kaakibat sa ating pong gawain sa buong distrito na magkaisa ang lahat ng mga kapatid sa pagdadala ng marami pang mga kaluluwa sa Panginoon at sa pagbabahagi ng salita ng Diyos sa ating pong kinaroroonan. Kaya bagamat tayo ho ay nasa pandemya, hindi pa rin po dapat pwedeng tapusin ang gawain, lalo na sa ating kapanahunan ngayon. Napakagulo na ng ating sanlibutan, kaya inaasahan natin na makapakinig ang lahat ng salita ng ating Panginoong Diyos. Kaya po sa aming mga kapatid, sa dako po paroon ng mga munisipyo ng South Sorsogon District at sa ating pong mga manunood, mga kapatid natin na labas po sa distritong ito,
gusto ko po na kayo pong lahat ay magiging matatag, magiging nagniningas ang inyong paglilingkod sa ating Panginoong Diyos sa kapanaunan ngayon. Kaya tutok po kayo palagi. Kung kayo po ay mayroong mga cared friends, ay ilagay po ninyo sa ating pong group chat. Yan po sa SSD, Online Evangelism. At kaibiganin po natin, no? At kung maaari, mga kapatid ko ay talagang mamonitor po natin sila gabi-gabi. Hindi ibig sabihin na kukunin natin lahat ng kanilang oras, kundi atin po silang gagabayan, ipanalangin, mahalin, at ipakilala ang ating Panginoong Yesus. Yun lang ang ating gawain, mga minamahal po namin mga kaibigan. So, hinihintay pa po natin, ito may chat dito, no? Okay. Hinihintay pa po natin ang ating pong mga kapatid. Bago po mag-opening prayer si Brother Liet Polye, ay mananalangin po muna tayo sa ating pong prayer session. Maaari po bang imbitahan po kayo mga kaibigan, kung kayo man po ay nasa inyong mga tahanan, maaari po bang imbitahan ko po kayo na tayo ho ay manalangin. Marami po tayong mga prayer request. Maaring kayo rin ay talagang gusto namin na malaman kung gusto nyo lang po. Kaya ilagay nyo po sa comment section ng Facebook account na nanonood ho kayo doon sa Facebook Live upang akin po yung malaman. Makuha ko po ang inyong mga prayer request at maipanalangin ko po kayo. Ngayon, bagamat hindi ko pa alam ang inyong mga prayer request, ay ipapanalangin ko po kayo in general. So tayo po ay yumuko sa atin pong pananalangin. Dakilang Diyos na mapagpala ka po sa lahat. Salamat po ng marami, Amang Banal, na kami ay iyong pinagpapala araw-araw. Ang bawat pamilya namin, Panginoon, ay nangangailangan ng iyong habag, pagpapala, proteksyon, at pamamatnubay. Akin pong espesyal na idinadalangin ang Iglesia ng Bayanihan SDA Church sa Cueva, San Pascual, Masbate, na kung maaari sana ay maging matatag ang mga kapatid sa pananampalataya. Magpatuloy po ang kanilang pagiging ilawan sa buong komunidad. Makilala silang lahat na hindi lang basta-bastang mga Kristiyano, kundi mga buhay sa pananampalataya. Mga masigasig sa paglilingkod at puno ng pagmamahal. Makikitaan nawa sila, Panginoon, ng patuloy na paglapit kay Jesus upang kanilang ma-acquire ang karakter ng aming Panginoong Hesus na siya naming pasaporte sa langit. Amang Banal, sa oras pong ito akin din pong idinadalangin ang iilan pang mga kapilya sa distrito na kung maaari sana, Panginoon, ay pagpalain mo ang mga kapatid sa kinaruroonan nila upang sila, Panginoon, sa mga huling araw na ito ay maging matatag, maging mainit sa kanilang pananampalataya. Paanong mainit sila sa pananampalataya mula nang ikaw ay tanggapin nila sa seremonya ng bautismo. Ngayon nawa, Panginoon, sa huling mga araw ay maging mainit din sila sa pananampalataya. Sa muli, Amang Banal, amin din pong pakiusap, Panginoon, na iyong pagpalain ang aming mga kaibigang manunood dito sa Facebook. Alam po namin na hindi aksidente ang online evangelism na ito, kundi ito po ay iyong gawain na inilunsad magmula nang umakyat si Jesus sa langit upang maligtas at mabigyan ng babala ang mga tao sa huling kapanahunan. Kami po ay mga manggagawa mo lamang, Panginoon. Kami iyong patnubayan, pakaingatan,
At maaari ba, Panginoong, pagpalain ang aming pagbabahagi ng katotohanan? Amin din pong idinadalangin, Amang Banal, ang lahat naming mga kapatid na mayroong kanya-kanyang mga suliranin sa buhay, puso. Kung paanong, Panginoong Diyos, nagnanais sila ng kapayapaan, maaari po ba na ipagkaloob ito sa kanila? Ngayong gabi, magpapasimula po kami sa aming online evangelism. Akin pong pakiusap, Amang Banal, na ang aming mga participants, mga kapatid na nananalangin sa kanilang mga tahanan, maaari po bang buklurin ang bawat pamilya nila sa pagtanggap sa mga katotohanan, maging malapit ang bawat miyembro ng tahanan sa iyo, at mahanda sila sa iyong nalalapit ng pagbabalik. Ang tahanang makalangit ang siya naming tahanan na minimithi. Ang tahanan, Panginoong Diyos, na ikaw ang gumawa, ang siya naming inaasam. Kaya mangyari nawa, Panginoong Diyos, na habang kami, Amang Banal, ay nagbabahagi ng mga katotohanan, ako kasama ng aking buong sambahayan ay iyo ding pagpapalain ng mabubuting kaloob ng Espiritu upang kami din ay maligtas at patuloy na makapaglingkod ng may kasaganaan sa bukirin. Salamat po ng marami. Ipagpatawad mo po, Panginoon, ang aming mga kasalanan. Paputiin mo po ng kapangyarihan ng katwiran ni Kristo ang aming mga buhay. Maging kalakip kami sa katwiran ng aming Panginoon dahil sa basbas at kapangyarihan ng kanyang dugo na ibinuhos sa Kalbaryo sa krus. Salamat po ng marami sa pagdinig po sa aming dalangin, sapagkat ang lahat pong ito ay aming hinihiling sa banal na pangalan ng aming Panginoong si Jesus. Amen. Okay, sa ating pong mga kapatid at mga kaibigan, welcome na welcome po kayo. Salamat po sa inyong panunood. Okay, sa amin pong mga kapatid na nandito na po sa meeting room, maaari ho ba na magpasimula na po tayo? Ang ating pong opening prayer ho ngayon ay si Brother Liit. Kung wala pa po si Ma'am Rona, maaari po bang magpasimula ka na, kapatid, sa pananalangin? Okay po, Pastor. Ay, narinig po ba ako? Rinig na namin, Liit. Okay po. Tayo po ay manalangin. Amang Banal, ng tahanan niyo po ay nasa kataas-taasan ng mga langit. Sa gabi pong ito kami muli tinipon sa pamamagitan ho ng Zoom app at maging sa FB Live. Maraming salamat po sa buong maghapon na kami po ay nakatanggap ng inyo pong pagpapala at pag-iingat. Salamat po sa inyo pong pagbibigay sa amin ng panahon upang makapagbigay din ho ng aming mga atensyon at aming mga oras para tunghayan ang mga katotohanan na manggagaling po sa iyong lingkod na si Pastor Noel. Bagaman, Panginoon, kami po ay maraming pagkukulang at pagkakasala, muli naming hinihiling ang kapatawaran sa amin pong mga nagawang hindi karapat-dapat sa iyong harapan. Upang kami, Panginoon, ay tumanggap din ho upang kami po ay maging karapat-dapat na tumanggap ng inyong pong biyaya at na upang ang iyong banal na espiritu ay manatiling lumapit sa aming mga puso at mga isipan. Panginoon, pagpalain niyo po kami at tulungan kami sa mga oras na ito na tumanggap ng iyong pong mga salita na makarating kami sa sa pagkaunawa at may dagdag na namin sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang mga bawat makikinig, ang aming mga kaibigan at mga kapatid na narito po upang kayo po ay pagbigyan na pakinggan sa mga oras na ito, ay bigyan ho sila ng sapat na katarungan at kakayahan upang umintindi at umunawa sa pamamagitan ng iyong banal na espiritu na siya pong gagabay at pangunguna sa amin. Maraming salamat po muli sa inyo pong pagdinig sa aming mga panalangin. Ito pong aming hiling sa banal na pangalan ni Jesus, namin dakilang tagapagligtas. Amen.
Makanta na kayo. Ano nga kanto? Tinatawagan. Ikaw Ay tinatawagan ni Jesus na Panginoon. Ihayag mo ang katotohanan, ang pag-ibig ni Jesus. Hanapin mo ang mga nawawaglit, ibalik na Jesus ay darating. Ihanda sila sa pagsalubong kay Jesus na Panginoon. Ihayag mo ang katotohanan sa lahat ng mga tao. Huwag matapos sa mga hanggang kasama mo ang Panginoon. Kapag matapos ang Ebanghelyo, si Jesus ay babalik na upang kunin ang lahat ng mga naniniwala sa dugong niyang kabuhos na siyang kaligtasan ng lahat ng mga tao sa mundong ito. Ay tumayo na, ibalita, Jesus ay babalik na. Ihanda sila sa pagsalubong kay Jesus na Panginoon. Ihayag ang katotohanan sa lahat ng mga tao. Huwag matapos sa mga hadlang, kasama mo ang Panginoon. Kapag matapos ang Ebanghelyo, si Jesus ay babalik na upang kunin ang lahat ng mga naniniwala sa dugo niya. Nabuhos ang Diyos na siyang kaligtasan ng lahat ng mga tao sa mundong ito. Kaya ikaw ay tinatawagan ng Panginoon. Salamat po ng marami sa isang napakagandang awitin na inyong inihandog, mga kapatid ho namin. Sila po ay aming mga kapatid sa Gati SDA Church. To God be the glory. Sa muli po, mga kaibigan po namin na manonood, kumusta po kayo? Kagabi ho ay ating pinag-usapan ang isang paksa na may pamagat, maaari mong sampalatayanan ang Diyos. Ngayon po ay ating pag-uusapan ang paksa na may pamagat, maaari nating paniwalaan ang Biblia. Kaibigan, kagabi po ay inyong narinig na ang Panginoong Diyos ay walang ibang ginagawa kundi
ang makipag-ugnayan siya sa tao ng personal. Naniniwala po ako na hanggang ngayon, likas pa rin ng ating Panginoong Diyos na ipakilala ang kanyang sarili sa marami pang mga tao. Kaya nga po kung inyong mapapansin, paano na lamang at gaano na lamang katatag ng mga inutusan ng Diyos na ipangaral at ibandila ang kaligtasan. Yan po ay ang pangunahing ebidensya na ang Panginoon ay mayroong hangarin na tayong lahat ay maging kanyang lubos na kaibigan. Kaibigan ko, ngayong gabi pag-uusapan ho natin, paano ba natin makikita ang galaw ng Panginoong Diyos sa kanyang pakikipag-ugnayan sa tao? Wala na siya sa sanlibutang ito. Hindi natin kasama si Jesus. Paano natin malalaman na tayo pa nga ay tinatawagan ng Diyos bilang kanyang mga kaibigan? Yan ang ating paksa ngayong gabi. Ngunit bago ho tayo magpatuloy, gusto ko po na ako po'y inyong ipanalangin. At kung maaari sa ating pong mga bagong mga kaibigan na nakapanood dito sa Facebook, magbigay po kayo ng inyong likes o kaya thumbs up upang makita ho namin ang inyong mga pangalan pagkatapos ng programang ito sa akin mismong Facebook account. Bakit gusto kong makilala ho kayo sa pangalan? Sapagkat gusto ko po kayo na makausap ng personal. Gusto ko po kayo na makilala, kaibigan. Yun ang hangarin na gusto ko po na makuha ang inyong thumbs up. Okay? So ngayon po, kaibigan, pansinin po natin ang ating napakagandang paksa. Bago ho ako magsimula sa ating pagbabaybay ng mga katotohanan sa Biblia, gusto ko po sa inyong magkwento muna ng iilang mga history na mababasa ho natin sa Biblia o sa history books bukod sa Biblia. Alam niyo ho, noong nakaraan, dumating sa pulo ng Pitcairn sa Timog Pasipiko ang siyam na mandaragat mula sa Britanya. Yung siyam na mandaragat mula sa Britanya, 6 na mga lalaki at 10 mga babaeng mula naman sa Tahiti at isang babaeng 15 taong gulang. Alam niyo ho, bakit sila dumating sa Pitcairn? Sapagkat doon sila dinala ng kanilang barko. Ang Pitcairn sa Timog Silangan o sa Timog Pasipiko ay isang napakayapang lugar, mga kaibigan ko, nang dumating ang mga mandaragat na ito. Sa kanilang paninirahan, sa pasimula doon sa Timog Pasipiko, nagawa ho nila ang isang tinatawag na alak mula sa tubig ng niyog. Dahil po nakagawa sila ng alak, by the way, baka dito sa ating mga manunood, mayroon ditong mahilig uminom ng alak. Hindi ko po kayo pinaparinggan. Ngunit kung kayo po ay nakaramdam na ang mensaheng ito ay para sa inyo, praise the Lord. Noong sila ko'y gumawa ng alak, mga minamahal ho naming mga kaibigan, ay dumating sa kanila ang pagkakataong sila'y maglasingan at masira ang kanilang mga kalusugan. Hanggang dumating sa punto na doon sa mga pioneering na mga mandaragat na nakarating doon sa pulo ng Pitcairn, isa na lang ang nabuhay. At iyan ay walang iba kundi si Alexander Smith. Isa po siyang 26 years old. Siya lang po ang nabuhay. At dahil siya na lang po yung pioneering na nabuhay, 26 years old, siya po ay nagbakasakaling makakita ng mga larawan na maaring maging souvenir niya sa kanyang mga kasamahan hanggang sa naungkat niya ang isang lumang Biblia. Ay sa lahat ba naman ho na kanyang gustong makita, Biblia pa ho ang kanyang nakita. Lumang-lumang Biblia. At dahil ito'y nakita niya, binasa niya ito
mula Genesis hanggang Apokalipsis. Nang mabasa niya ito, inulit niya itong basahin. At noong maulit niyang basahin ang buong Biblia, ibinahagi niya rin ito sa kanyang mga katutubo. Dumami yung mga tao sa kanilang kapanahunan, ibinahagi niya rin ito. Hanggang sa naging mapayapa uli ang pulo ng Pitcairn. Dumating ang barkong Topaz ng Estados Unidos ng Amerika noong 1808. Nakita nila ho ang napakamapayapang Pitcairn dahil sa nasumpungang Biblia na ibinahagi ni Alexander Smith. Kaya ho, makikita ninyo mga kapatid ko, na kahit pala ang isang community na bahira ng binibigyan pansin ang Biblia, maaaring mabago ang kinabukasan ng komunidad na iyan. Ang tanong sa atin ngayon, nakikiusap ba ang Diyos sa ating kapanahunan ngayon sa mga tao? At paano siya nakikipag-usap? Yan ang ating tatalakayin ngayon, mga minamahal kong mga kaibigan. Sa ating pag-aaral ngayong gabi, ay ating malalaman kung paanong nagsalita sa atin ang Diyos sa pamamagitan ng Biblia. Malalaman ho natin dito kung sino ang sumulat ng Biblia, ang kaisahan ng Biblia. Pwede nating maungkat dito kung ang Biblia ba ay mapagkakatiwalaan o hindi, at kung paanong maunawaan ang Biblia pagkatapos masasaksihan natin ngayon kung paanong babaguhin ng Biblia ang iyong buhay, kaibigan. Kaya huwag kang mawawala sa iyong panunood. Kahit ikaw isang Seventh-day Adventist na nanunood ngayon, isipin mo na lang na isa itong revival meeting para sa iyo. Kaya nakikiusap ako, huwag ho kayong mawala sa inyong panunood. Ngayong gabi, unahin ho natin kung paanong nagsalita sa atin ang Diyos sa pamamagitan ng Biblia. Siguro mayroon na po kayong alam sa panahon ng paglalang. Basahin po natin ang Genesis Kapitulo 3, versikulo 8. Genesis 3:8. Ang sabi ng Biblia ay ganito, narinig nila ang tinig ng Panginoong Diyos na lumalakad sa halamanan sa malamig na bahagi ng maghapon. Nagtago ang lalaki at ang kanyang asawa sa Panginoong Diyos sa mga punong kahoy sa halamanan. Nakita po ninyo mga kapatid ko, na ang mukhaang pakikipagtalastasan ng Panginoong Diyos sa kanyang mga taong unang nilalang na sina Adan at Eva ay naputol dahil sa pumasok ang kasamaan. Anong leksyon na ating makukuha dito? Ang Biblia ay nagpapahiwatig, kaibigan, na sa panahon natin ngayon na napakahirap ng lumapit sa Panginoon, maranasan ang presensya ng Diyos. Napakahirap ng makita ang presensya ng Diyos sa bawat mananampalataya niya. Ang Diyos ay nakikipagtalastasan. Bagamat naputol, kaibigan, ang mukhaang pakikipagtalastasan ng tao dahil sa paglabag ni Adan at Eva, sa payo ng ating Panginoong Diyos, ang Panginoon ang siyang nagbigay ng unang inisyatibo na kausapin sila, bagamat ang mga tao ay nagtatago. Sa makatuwid, ang ating sitwasyon sa kapanahunan ngayon ay mga taong nagtatago sa katwiran ng ating Panginoong Diyos. Alam niyo po yung mga taong nagtatago, sila po yung mga taong nakaramdam ng hiya, nakaramdam ng walang kasiyahan sa buhay, nakaramdam ng walang seguridad sa Biblia, o maaring sila'y nagtatago dahil ayaw nilang matulungan ng Biblia. Iba't iba ang karanasan ng mga nagtatago. Sa Bisaya pa, mga irihi ang mga nagtatago.
Ang ibig sabihin, takot makaharap ng mga tao. Ganyan ang ating sitwasyon ngayon. Mga minamahal kong mga kaibigan, takot na takot ang mga tao na makilala sila ng Diyos, maturuan sila ng Diyos, o kaya naman lumapit sila sa Diyos. Ngunit ang Biblia, isang napakagandang panukalan ng Diyos na ihatid sa kamay ng mga tao upang maramdaman nila na ang Diyos ay hindi katulad sa iniisip ng maraming napakamatapang na Panginoon, napakasungit na Panginoon. Ipaparamdam sa iyo ng Biblia na ang Diyos natin ay makapangyarihan sa lahat, na kahit yung buhay mo ay puno ng kahirapan, bibigyan ka ng Diyos ng kinabukasan na maganda. Ang napakagandang pangako ng Diyos ay sapat na para ikaw ay lumigaya ngayon, kaibigan. Nakita niyo po, gawain ng Diyos hanggang ngayon na ipahayag ang kanyang sarili sa mga tao. Sa aklat po ng Amos, kaibigan, ganito ho ang ating mababasa. Amos Kapitulo 3, versikulo 7. Kung kayo'y may mga Biblia, buksan din po ninyo ang Amos Kapitulo 3, versikulo 7. Ganito ang ating mababasa. Tunay na ang Panginoong Diyos ay walang gagawin, malibang kanyang ihayag ang kanyang lihim sa kanyang mga lingkod na mga propeta. Nakita mo po, kapatid, kung gaano napakatibay ng pagpapala ng Diyos sa tao, kung gaano napakatibay yung sinasabi ng Biblia na plano ng pagliligtas ng Diyos para maibalik ang dating kalagayan ng tao sa kanyang sinapupunan. Gumagamit ang Diyos ng mga propeta. Ang mga lihim ng Diyos, ibinigay niya sa mga propeta. At yung mga propeta naman, sila'y magsasalita sa maraming mga tao. Kaya nga po naisulat ang Biblia bilang babasahin ng sino mang mga tao na naglalaman ng mga sikreto ng ating Panginoong Diyos. Kaibigan ko, hindi ka ngayon naglilingkod sa Diyos na nangangapa ka kung anong ibig sabihin nito. Ano ang kanyang plano sa iyo? Hindi. Kundi lahat ng kanyang sikreto, kaibigan, ipinahayag niya sa mga propeta. At ang mga propeta ay nagsulat ng aklat. Ito na yung hawak-hawak kong Biblia. At ang mga bawat pahina ng aklat na ito ay naglalaman ng mga sikreto ng Panginoong Diyos, na kung tatanggapin mo ang sikreto ng Diyos sa iyong buhay, magiging matagumpay ka, kaibigan. And that is very proven, tested na yan, mula noong nakaraang mga panahon hanggang ngayon. So, makikita natin ang Diyos sa Biblia. Sino naman, pastor, ang sumulat ng Biblia, pastor? Baka naman kasi, pastor, ginawa na lang ngayon yan ng negosyo. Kasi matatakot ang mga tao kapag nabasa nila ang mga salita, pastor, tungkol sa paghuhukom. Kaya kapag nabasa na nila, pastor, at sasabihin mo, pastor, magbasa kayo ng Biblia, yung mga negosyante, pastor, na nagsulat marahil ng Biblia, ay yayaman, pastor, sapagkat maraming tao ang bibili ng Biblia. Baka negosyo naman yan, pastor. Hindi ako masyadong maniniwala sa nagsulat niyan. Pero kaibigan ko, may sagot ang banal na kasulatan. Sa iyong mga guni-guni, sa iyong kaisipan, na guni-guni ko rin noon bago ako makapag-aral ng banal na Biblia. Sa 2 Pedro, Kapitulo 1, kaibigan, ating mababasa, 2 Pedro 1, mga versikulo 20 at 21, ganito ang ating mababasa. Una sa lahat, dapat ninyong malaman ito, na walang propesya ng kasulatan na nagmula sa pansariling pagpapakahulugan, sapagkat walang propesya na dumating kailanman sa pamamagitan ng kalooban ng tao, kundi ang mga taong inudyukan ng Espiritu Santo ay nagsalita buhat sa Diyos.
Kaibigan ko, ginamit ng Diyos ang mga taong banal para isulat ang banal na kasulatan. Habang sila ay nagsusulat, hindi nila ginamit kahit isang katiting ang kanilang isip o ang kanilang pusong mga may likas na tao, kundi silang lahat ay inudyukan ng banal na Espiritu. Ang Espiritu sa kanila ay nagsalita at habang kanilang nakuha ang mga mensahe, ang Espiritu din ang nagiya sa kanilang mga kaisipan, sa kanilang mga talento, sa kanilang mga puso, sa pagsusulat nila ng bawat talata sa Biblia. Sa makatuwid, safe ang banal na kasulatan. Kung naniniwala ka, kaibigan, sa multo na mas nakakaalam pa kaysa sa iyo, dapat maniwala ka rin sa Espiritu Santo na siya ang nagdikta sa tao para isulat ang Biblia na mas nakakaalam pa ng higit kaysa sa taong nagsulat. Kaya guided ang taong nagsulat dahil ang nagmamando sa kanya ay ang banal na Espiritu. Ang tao nga, kapag ka nakakita ng multo, takot, bakit ayaw mong katakutan ang Espiritu Santo na nagiya kina Pedro at sa iba pang mga manunulat habang kanilang isinulat ang Biblia? Bakit hindi ka manginig, kaibigan, sa kabanalan ng bawat talata na habang isinusulat nila ang Biblia ay naroon ang Holy Spirit para guidean sila upang di sila magkamali? Di po ba, kapatid? Kaya ang Biblia sa iyo, kapatid, na siyang salita ng Panginoong Diyos, na naglalaman ng mga sikreto ng Panginoon kung paanong ikaw na nahulog sa bitag ng kasalanan, makauwi sa iyong Ama sa langit, na siyang Panginoon natin na nagnais na maging kaibigan niya. Alam mo po, kapatid, paniwalaan mo ang Biblia na ito'y naglalaman ng mga sikreto ng Diyos para sa iyo. Kaibigan, ngayon ay ating pag-uusapan ang kaisahan ng Biblia. Dito po sa aking outline, ang Biblia pala ay mayroon pong 66 books. Sa Old Testament, mayroong 39 books na isinulat ito noong 1450 BC hanggang maaring 400 BC. Sa New Testament, mayroong 27 books. Isinulat naman ito between AD 50 to AD 100. Sa Old Testament, makikita nyo ang Genesis hanggang Deuteronomio. Isinulat po yan ni Moises. At maaring nagsulat si Moises niyan bago ang 1,400 BC, before Christ, bago si Kristo. Ngunit si John the Revelator ang nagsulat ng Apokalipsis na maaring isinulat niya ito bago dumating ang 95 AD, Anno Domini. Therefore, ang pagsusulat ng Biblia, mga kaibigan ko, ay nasa tinatayang 1,500 years para makuha ang kabuuan ng Biblia, Old and New Testament. Kaibigan ko, wala pa yata akong nakita na aklat sa sanlibutan na ang author nagsulat sa pagitan ng 1,500 years para huwag siyang magkamali sa bawat litra na kanyang ilalagay sa kanyang aklat. Ang mga tao ngayon nabubuhay 100 years, ang pinakamahaba ay 125 years. So, sa kanilang mga pagsusulat, kakaunting panahon lang nila isinulat ang mga aklat. Pero alam mo ba, kaibigan ko, na ang pagkasulat ng Biblia is within 1,500 years. Na ang ibig sabihin nito, dodoble, triplihin pa ang kagandahan o ang kaisahan, ang kasiguraduhan ng Biblia kung ihahambing mo sa kasiguraduhan ng iba pang mga aklat.
Kapatid, kaibigan, napakadakila ng Panginoong Diyos. At alam mo po, kapatid, ang 66 books na mayroong 1,189 chapters, mayroong 31,173 mga talata o verses, pinagsama-sama at sa pagsama-sama nila, makakasumpong tayo ng sakdal na kaisahan, unity at pagkakatugma ng pabalitang kanilang inihahatid. Ganyan ang Biblia. Kaya kapag ka nagbasa ka ng Biblia, makikita mo sila na hindi sila nagkukonflict sa isa't isa, kundi ang isang talata ay nagpapaliwanag ng isang talata. Ang isang paksa ay nag-uugat mula sa isang paksa. Kaya ang Biblia, kaibigan, ay maaari mong sampalatayahan. Sigurado ka na habang ikaw ay nagbabasa ng Biblia, nakakasiguro ka na ito'y tama at ito'y kapanipaniwala. Mapagkakatiwalaan mo ang Biblia, kapatid. Halimbawa, ang pananatili ng Biblia ay kamangha-mangha. Nakita niyo po, sa ang Old Testament, ito po'y nakita sa Dead Sea noong 1947. At maaari ito, kaibigan, 150 years to 200 years bago dumating si Kristo, inilagay ito sa Dead Sea. Pero ang nakakatulala dito, kapatid, ay i-preserve ito ng Panginoon na ang bawat talata ay naiintindihan nang makita ito ng mga archaeologists sa Dead Sea noong 1947. Imagine, the Bible was preserved by the divine hosts para mabasa natin ngayon. At alam nyo, kung inyong mapapansin, ang Biblia lamang po ang naimprenta sa iba't ibang lingwahe, 2,060 languages. Hindi kasama po riyan ang mga vernacular language. Hindi kasama diyan ang mga dialekto. 2,060 languages. At ito po ang tinatayang bestseller book sa buong daigdig hanggang ngayon. The Bible and the Bible alone is the bestseller book na hindi humihina mula nang ito'y maimprenta sa pasimula hanggang sa kapanahunan ngayon. Kaya, kaibigan ko, mapapaniwalaan mo ang Biblia. At nakakamanghalang kasi po kung ating babasahin ang Genesis chapter 11 verses 31, buksan po ninyo ang inyong Biblia sa Genesis chapter 11, 31. Ang sabi ho ng Biblia ay ganito, isinama ni Tera si Abraham na kanyang anak at si Lot na anak ni Haran na anak ng kanyang anak at si Sarai na kanyang manugang na asawa ni Abram na kanyang anak at sama-samang umalis sa Ur ng mga Kaldeo upang magtungo sa lupain ng Kanaan. Dumating sila sa Haran at nanirahan doon. Isa lang po yung example, kaibigan ko. Nang ibig sabihin, si Abraham kasama ng kanyang buong sambahayan ay umalis mula sa siyudad ng Ur at nagtungo sila sa Kanaan. Pansinin mo, kapatid, kaibigan, ang salitang Ur, Biblia lamang po ang nagsalita niyan. Hindi po yan makikita sa iba't ibang historical books. Kaya nga po may nagsasabing mga archaeology, mga scholar ng Biblia, na wala talagang totoong lugar ng Ur. Kaya po mga kaibigan ko, nang dumating mga kapatid, ang mga arkeologyo na nakahukay ng tore ng templo sa timugang Iraq, na sa dakong ibaba nito ay nakasulat ang pangalang Ur. Sa madaling istorya, bagamat sa pasimula ang mga scholar ay hindi naniniwala na mayroong siyudad na Ur na pinanggalingan ng tahanan ni Abraham tungo po sa tahanan nila sa Kanaan. Ngunit nang dumating ang mga arkeologo na nakahukay sa timugang Iraq ng templo ng Ur na sa baba
ay may nakasulat na or, saka pa lamang ho na kumbinsi ang marami na isulat sa mga historical facts ang salitang ur na sa pasimula, Biblia lamang ang nagbigay. Kaibigan ko, isa po yung napakatibay na ebidensya na ang Biblia ay kapanipaniwala. Alam nyo po, ang wastong katuparan ng mga pahayag ng Biblia ay ipinapakita at mababasa mo na mapagkakatiwalaan nga ang aklat na ito. Paano mo natin maunawaan ang Biblia, Pastor? Kasi marami na ngayon, Pastor, ang mga ministro, iba-iba ang paliwanag. Kaya ang nangyari tuloy, Pastor, ang dami ng mga relihiyon, Pastor, at kanya-kanyang mga relihiyon nagsasabing sila'y tama, Pastor. At alam mo, Pastor, sila po ay may conflict sa isa't isa. Ibig sabihin, hindi sila nagkakaunawaan, Pastor. Makuha, Pastor, ang katotohanan. Napakagandang tanong yan, kaibigan ko. Pero alam niyo po, sa aking pong pag-aaral, ang sabi ho ng John 16:13 to 14, John 16:13 to 14, ganito ang ating mababasa. Sa Juan, Kapitulo 16. Buksan niyo po ang inyong mga Biblia. Nang sa ganoon ho, ay mabasa niyo rin ang mga talata na aking binanggit ngayon. Juan 16:13 hanggang 14. Basahin natin. Subalit kapag dumating na ang Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan, sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili, kundi ang anumang bagay na kanyang marinig, iyon ang kanyang sasabihin at kanyang ipahahayag sa inyo ang mga bagay na darating. Luluwalhatiin niya kayo sapagkat kanyang tatanggapin ang sa akin at sa inyo'y ipahahayag niya. Ang lahat ng mga bagay na nasa Ama ay akin, kaya sinabi ko na kanyang tatanggapin ang sa akin at sa inyo'y ipahahayag. Sandali na lamang at ako'y hindi na ninyo makikita at muling sandali pa at ako'y inyong makikita. Kapag pinag-aaralan natin ang Biblia na may mapanalanginin puso, kapatid, kaibigan, ang banal na Espiritu ang siyang magpapaliwanag sa iyo ng lahat. Ibig sabihin, upang maunawaan natin ang Biblia, kailangan sa bawat pag-aaral na iyong gagawin sa Biblia, kinakailangan huwag kalimutang manalangin sapagkat kailangan mo ang banal na Espiritu. At hindi lang po yan, kinakailangang basahin natin ang Biblia araw-araw. Kaya nga po mababasa natin sa Roma Kapitulo 1, versikulo 16. Ang sabi ho ng aklat na ito ay ganito, sapagkat hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Grego. Gawain ni Pablo, mga kapatid at mga kaibigan, na araw-araw kanyang kinakain ang Ebanghelyo. Hindi niya ito ikinahiya. Binabasa niya ito. Minahal niya ito ng higit sa iba pang mga aklat. Kaya ko naunawaan ni Pablo ang dalisay na pangunahing plano ng Diyos ng pagliligtas sa mga tao. Pangatlo, sa pagbabasa nito, bayaan na ang Biblia ay magsalita para sa kanyang sarili. Lagi mong itanong, ano ang ibig sabihin ng sumulat? Pang-apat, pag-aralan ang Biblia sa bawat paksa, ihambing ang kasulatan sa kasulatan. Pang-lima, pag-aralan ang Biblia upang tumanggap ng kapangyarihan na mabuhay para kay Kristo. Pang-anim, makinig sa Diyos na nangungusap sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Kapatid, kaibigan ko, hindi na ako magtatagal at magpaligoy-ligoy sa iyo. Maaaring kung hindi man lahat na isabi at naibahagi ko na sa inyo ang mga katibayan o ebidensya na ang Biblia ay mapagkakatiwalaan, kung papansinin mo na lamang, kaibigan, ang maraming mga pusakal na kriminal
na binago ng Biblia, naging matagumpay ang buhay. At kung papansinin mo na lamang, kapatid, kung paanong ang maraming mga pusakal na mga masamang tao na bago ng Biblia, nangamatay, nangatulog sa libingan at naghihintay sa malapit ng pagbabalik ng ating Panginoong Diyos, masasabi mo na ang pinaniniwalaan ni Pastor Birasis na Biblia ay totoong kapanipaniwala. Napansin mo na po ba, kaibigan, ang iyong kapitbahay na palaging nagbabasa ng Biblia, kung noong unay palaging nagmumura, kung noong unay lasinggo at natutulog sa kalsada, kung noong unay makikita ang black eye sa mata ng kanyang asawa, nung siya'y palagi ang nagbabasa ng Biblia, napansin mo ba, kaibigan, kung gaano na kasaya ng kanyang mukha ngayon habang nakikipag-usap sa iyo at maaring nagbabahagi na rin ng Biblia sa iyo? Kaibigan, mahal tayo ng Panginoong Diyos. Kapag ka binabasa mo ang Biblia, makikilala mo ang ating Panginoong Diyos. Ang Panginoon ko, kaibigan, ay makapangyarihan sa pinapanginoon natin minsan sa sanlibutang ito. Pinapanginoon natin minsan ang ating sweldo. Pinapanginoon natin minsan ang ating asawa. Pinapanginoon natin minsan ang ating mga pinaglilingkurang mga amo. Pinapanginoon natin minsan yung ating mga gawain, mga gusto sa buhay. Alam niyo po ba na ang Panginoon ko na aking natagpuan at nakilala dito sa black book na ito, sa Biblia, ay mas makapangyarihan at lubha ko siyang nakilala na siya pala'y nakikipagkaibigan na sa akin. At dahil kaibigan ko ang aking Panginoong Diyos, lahat ng aking sasabihin ay para sa aking ikabubuti. Lahat ng aking iaangal sa aking Panginoon, hindi siya napapagod. At lahat yun gagawin niya para sa aking ikabubuti. Amen po ba, mga kapatid? At yan din ang gagawin niya sa inyo, for sure. Kaya nga po, ako ay kanyang binigyan ng conviction. Habang ako ay nagbabasa ng Biblia, na kailangan ko ring ibahagi ang nilalaman nito sa aking mga kaibigan na maaring hindi nakatapos ng elementarya, hindi nakatapos ng pag-aaral, walang degree na may pagmamalaki, pero may pananampalataya. Ako ay sumusunod sa conviction na ibabahagi ko ang Biblia sa mga tao na tinatawag ng Panginoon. Kaibigan ko, kaibigan tayong lahat ng Panginoon. Nagpakilala ang Diyos dito sa Biblia. Sampalatayanan mo ang kanyang salita. Nakakalungkot, kaibigan. Bagamat masasabi mo na rin, sawang-sawa ka na rin sa bunganga ng iyong mga kapitbahay. Sawang-sawa ka na rin na makinig ng mga negatibong balita sa TV o makinig sa radyo ng mga namamatay sa COVID-19 o sa pandemyang ito. Pero hindi mo ba nalaman na may Diyos na naghihintay na aalisin lahat ng iyong mga problema at papalitan ng kapayapaan? Kilalanin mo lamang siya. Kaibigan ko, mahal na kaibigan, gusto ko po kayong ipanalangin. Kaya huwag mo magsunangin yan po sa comment zone. Kung iba man ang relihiyon ninyo, isulat ninyo ang inyong mga relihiyon. Hindi po ako makikipagdebate sa inyo. Tandaan, ang gawain na ibinigay sa akin ng Panginoon ay ang ipakilala ko siya sa inyo. Tandaan, ang gawain na ibinigay sa akin ng Panginoon ay dalhin ko kayo sa kanyang paanan. Kaibigan ko, narito lahat ang sikreto niya. At ito'y pag-aaralan natin sa loob ng 2 linggo. At kung ako pa po ay magsisipag, baka ho, gagawin natin itong 1 buwan. Mga minamahal kong mga kapatid, salamat po ng marami sa inyong patuloy na pag-antabay. Sa aking mga kaibigan na nasa Facebook, salamat po ng marami. Umantabay po kayo tuwing alas 7 ng gabi, araw-araw po yan. Diyan po yan sa inyong Facebook Live na napapanood, makikita nyo po ang pagpapahayag ng katotohanan. At kung sakaling nagustuhan nyo
ang pagbabaybay ng salita ng Panginoong Diyos, ibahagi nyo rin ito sa inyong mga Facebook account para marami ang makapanood. Hindi upang para maging well-known si Pastor Verasis, hindi ko yan kiniklaim sapagkat mahirap ang maging well-known. Kaya mga minamahal kong mga kapatid, ibahagi natin ito para ang lahat ninyong mga kaibigan sa Facebook, kapag ka-i-add yung inyong mga kaibigan pa ng inyong mga kaibigan, marami ho ang makakarinig ng pabalita. At kapag ka natapos na ang gawain ng Diyos na ibahagi ang kanyang sarili, ipaalam sa tao ang kanyang plano, siya'y muli nang dumating. Salamat po ng marami sa inyong panonood. Tayo pong lahat ay ubukot manalangin. Dakilang Diyos na mapagpala ka po sa lahat. Sa gabing ito, kami po'y lubos na nagpapasalamat sapagkat napakabuti mo, Panginoon. Pinagpapala mo kami ng maraming mga katotohanan. Kami nga, Panginoong Diyos, ay natutuwa sapagkat ang mga sikreto kung paano kami makarating sa buhay na walang hanggan ay inyo na pong inihayag sa Biblia upang mabasa ng tao, paniwalaan nila ito at sampalatayanan, tanggapin at upang makilala kanila. Amang banal, nakikiusap po kami ngayong gabi. Di pagkaloob ang kapangyarihan ng Espiritu Santo sa aming mga kaibigang nanonood sa Facebook. Pagpalain ang kanilang pamilya. Pagpalain din po sila sa kanilang pagsasaliksik. Alalahanin ang kanilang mga pananalangin. Dalhin sila sa buong katotohanan na walang kulang at walang sobra. Panginoong Diyos, alalahanin mo rin ang aking buong sambahayan na habang ako ay nagbabahagi ng iyong mga salita, walang ibang makakahadlang sa aking paglilingkod, sapagkat lahat at ang aking buong pamilya ay iyong iniingatan araw-araw, pinagpapala araw-araw. At yun, Panginoon, ang inspirasyon ko rin upang magiging matatag sa aking pagbabahagi. Amang banal, palakasin mo ang bawat isa sa amin. Nakikinig kami sa iyong mga salita sa kabila ng pandemya. At gusto naming paniwalaan ka, Panginoon, na ikaw ay mas makapangyarihan sa lahat. Salamat po ng marami sa pagdinig sa aming dalangin, sapagkat ang lahat pong ito ay aming hinihiling sa banal na pangalan ng aming Panginoong si Jesus. Amen. Okay? By the way ho, bago ho tayo magtapos, bago ako muling manalangin sa pagtatapos, mga kapatid ko at mga kaibigan, si Mrs. Verasis po ay magbibigay ho ng isang tanging bilang appeal song. Pakinggan niyo po ang mensahe nang sa ganoon po ay mas lalo po kayong ma-inspire na mag-aral ng Biblia, kilalanin ang Diyos sa pamagitan ng Biblia. Pakinggan ho natin. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit may suliranin man, palagi kong aawitan, ikaw lamang. Kaya't ika'y sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ay kasama, panatag na. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin ay laging laan. Ang pag-ibig mo
akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Kaya't ika'y sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ay kasama, panatag na. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin ay laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Panginoon, dakila ka't tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin ay laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Salamat po sa isang napakagandang awit na ating napakinggan, mga minamahal ho naming mga kapatid. At ngayon po, sa muli, ako po'y nakikiusap sa inyo na magpatuloy po kayo sa inyong panonood. At sa muli ho, gusto po namin kayo na ipanalangin kung sakali man po na ang inyong mga pangalan ay aming makita sa comment section ng aking Facebook account. Alam niyo, ginagawa ko po ang pananalangin. Iniisa-isa ko ang mga pangalan. Ako rin po ay nagbe-benefits. Alam niyo po pala ang isang tao, isa lang pong buhay na testimony. Kapag ka ikaw pala ay nananalangin para sa ikagagaling ng ibang tao, para matanggap ng ibang tao ang pagpapala, aba alam niyo po kapatid, inuuna kang pinagpapala ng Panginoon. At ang isang pagpapala na aking nakita sa aking sarili, na habang ako'y nananalangin, nakikita ko po mga kapatid, ang aking mga kahinaan at kasalanan, mga pagkakamali noong matagal ng mga panahon, at ito'y aking napagsisisihan. Mahirap po kaya kapatid, na lahat ng iyong mga kasalanan, mailagay sa iyong sakot, kumbaga muling mag-rewind sa iyo at mahingan mo ng pagpapatawad. Natutuwa po ako doon, mga minamahal kong mga kaibigan. Kaya ho, kung sakaling kayo man ay sa inyong mga Facebook account may nag-comment, isa-isa nyo pong ipanalangin ang bawat pangalan na nakikipagkaibigan sa inyo. It is your turn. Salamat po ng marami. Tayo pong lahat ay manalangin. Dakilang Diyos na mapagpala ka po sa lahat. Salamat po, Panginoon,
sa napakagandang pagkakataon na magbahagi kami ng iyong mga salita. At sa mga oras pong ito, Amang Banal, magiwahiwalay po kami ng amin pong mga kaibigan. Mari po ba sa gabing ito kami iyong pagpalain? Mari po ba ngayong gabi, Panginoon, ay ikayatin mo rin ang mga taong nanonood ngayon sa aming Facebook Live na lumapit sila sa iyo. Sabihin nila ang lahat na kanilang dinaramdam sa iyo. At magbasa sila ng Biblia. Maniwala sila dito upang maging kaibigan kanila sa lahat ng panahon. At dahil dito, Amang Banal, gusto ka naming pasalamatan. Sapagkat sa pamamagitan nito, Panginoon, lahat ng mga pagpapalang espiritual ay aming unti-unting tinatanggap sapagkat kami ay nakikipag-isa sa kapangyarihan ng langit sa pagdadala ng kaligtasan sa lahat ng mga tao. Kaya akin pong dinadalangin ang lahat ng mga pamilya na nanonood ngayon, kung wala pa ni isang miyembro sa kanilang pamilya, Panginoon, nakabilang sa iyong maluwalhating, dalhin mo sa katotohanan, Amang Banal, at ipakilala mo ang iyong sarili sa kanila upang sila din naman ang mag-witness na para sa buong pamilya. Kung maaari, Amang Banal. Salamat po ng marami sa pagdinig sa aming dalangin, sapagkat ang lahat pong ito ay aming hinihiling sa banal na pangalan ng aming Panginoong si Jesus. Amen. Amen. Okay, salamat po ng marami sa aming pong mga kapatid. God bless you po. Good night po sa inyong lahat. Okay, sa ating pong mga kapatid, no, na sa amin pala mga kaibigan, kung kayo po ay may mga kasama sa bahay at palagi po kayong manunood ng ating programa, kung kayo'y nangangailangan po ng load, ha, huwag po kayong mahiya na maglagay po ng inyong mga number kung saan nyo po gustong maglagay at iyan po ay aming sisiguraduhing luludan. Sa atin din po mga kapatid dyan sa Gati, kung naubos na po ang inyong wifi, luludan po namin for 7 days, ha. Ay huwag po kayong mag-alala dyan. Maghikayat pa po tayo ng marami pang mga young people na gumawa ng iba't ibang satellites kung marami o malayo pa sila. Sa atin pong ibang mga kapatid na nanonood po ngayon sa Matnog, sa Bulan, dito po sa Irosin, kung sakaling mayroon pong nanonood ngayon sa inyong mga tahanan, ng mga non-Adventist friends, kung gusto nyo po ng suporta sa load, mayroon naman pong budget na kahit kukunti, pagsama-samahan nating hati-hatiin ang mga ito. Salamat po ng marami. Good night po mga kapatid. Okay. Good night po sa inyo. Good night, Pastor! Marami kami! Shout out, Pastor! Shout out! Gati Church at Annalyn! Marami kami! Anyong! 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 Anyong sa'yo! O, sana? Good night sa lahat! Okay na? Good night po, good night. Good night, Annalyn. Good night, Pastor. Good night, Ma'am Beb. Good night po. Bukas ulit. Okay po, bukas ulit. God bless.